Okay, sige. So let's solve this theory of structures problem using superposition method. So ayan. So problem, prop beam shown is simply supported at A and fixed at B. So compute the moment at the fixed end B, then compute the reaction at A, compute the deflection at the free end given the flexural rigidity as 24,000 kilonewtons square meter. Okay, the first step, kung statics problem to, di ba? Sa statics, alam natin, may mga reaction dyan. So ito, simply supported, so may upward. So dito, fixed to, so that's may horizontal, may vertical, and may moment. So ito, RA, ano natin RA, ito si RBY, si RBX, and si moment at B. So, apat na anon yan. 1, 2, 3, 4. So, apat na reactions. Ilang equations of equilibrium lang? Tatlo. 4 minus 3, that's 1. So, meron tayong, ano? Meron tayong, tawag doon, redundant na isa. So, ibig sabihin, this structure is indeterminate to the first degree. So, pag ganyan, pwede natin gamitan ng superposition. Kasi isa lang yung tatanggalin natin. So, ito, yung RBX, wala naman kasing ambag to. Zero lang to, wala namang horizontal force external eh. So, zero na yan. So, yung RBY, ito na lang yung RB. Para RB na lang to. Ayan, RB. Ayan. So, you have tatlo. Okay. Pag prop beam, matic indeterminate ngayon. So, ang gagawin natin is kung isosolve kasi natin yung moment at eto meron tayo moment sa base sa fixed end rather, so you have 10 times 14 plus 20 times 10 times 5 times 5 pa minus ito o yung RA times 10 hindi natin alam yung RA, so kailangan solve muna natin yan. And masasolve natin yun by using ito. One way we can solve that is by using superposition. Ito lang yung formula kakailanganin natin. General kasi yan eh. Ito, yung concentrated load, hindi siya full span sa end. Tas yung uniformly distributed load, hindi rin siya fully extend sa span. General yung case na yan. Kasi pwede mo yang i-extend yung A hanggang dun sa dulo or itong hanggang dun sa dulo. Then, makuha mo deflection dito sa point of application tsaka sa free end, point of application, tsaka sa free end. So, ito yung pinaka-general na formula. Then, madedrive natin dyan yung mga alam natin na formula na. So, sige. So, ito for superposition. Siyempre, paghahatiin natin yan, unahan natin, one at a time lang yan, di ba? So, unahin natin itong UDL. Ayan. Itong UDL, ayan. So, we have 20 kilonewtons per meter. So, syempre, fixed pa rin to. Okay, fixed pa rin yan. Ayan, yan yung una. Ang pangalawa is yung concentrated load sa free end. Ito yan sa pangalawa. 10 yun, di ba? 10 kilonewtons. Then, of course, fixed pa rin to. Itong part na to. Okay. And finally, ito, yung support. Siyempre, upward yan. Yung upward yan, so RA. So, yun, fixed pa rin to. Ano nangyari? Ano magiging behavior ng deflection dyan? Yung superposition method kasi, di ba, pwede natin gamitin yun sa moments. Yan, yung movement din. Deflection. Yung sa load, moment, tsaka deflection, pwede natin magamit yan.
So ito, ano magiging behavior nitong fixed and ay itong unang ano na 'to, yung part ng superposition na 'yan, yang uniformly distributed load lang. Siyempre malapit sa fixed end, 0 ang slope diyan, then pababa, magde-deflect pababa, ayan. Also ito, siyempre nasa dulo yung concentrated load, yun na rin yung maximum ano niya, maximum deflection at the free end. Then ito naman, since upward siya, ito yung support eh. So pataas naman tong deflection nito. Ayan, hindi. So dito, ayan, ayun, sige. Okay na yan. So paano natin gagawin to? Paano natin magagamitan to ng superposition? So syempre dapat may alam tayo na value kasi kaya kailangan natin ma-solve tong RA eh. So lahat 'yan given na, 'di ba? So dapat may alam tayo na isa pang given which is yung deflection at this point, 'di ba? Pag pinagsama mo 'yan, kung ito yung papangalan kong x, so dito nagmumula sa x. So from fixed support, ayan, from fixed support, pangalanan ko, diyan nagmumula sa x. So ibig sabihin, at x equals 10, 0 yung deflection. Tama? So ang deflection nito, dadagdag mo sa deflection nito, tapos ibabawas mo 'tong pataas, dapat 0 'yan, ayun. So dapat magze-0 'yan. Okay. So paano natin gagamitin? Eto na 'yun yung formula. So yung una, general case, so ayun at x equals 10, ano yung value ng deflection y? So sige, ito na 'yan. Pangalanan natin 'tong y1, y2, then y3. Ayan, so y1, ang y1 natin, siyempre tawag nito, magbe-base to dito. So yung UDL natin na general, ito yon yung baba. So ang case na yan is ang deflection mo ay nandito sa mismong dulo ng UDL mo. Okay? Diyan yung deflection. So ibig sabihin if x is equal to a. So saan yan? Actually, pwedeng ito yan. Pwede ring ito. 'Di ba? So, parehas yan. Dapat may equality and base dito. May equal dyan, no? So, x equals a. Dapat parehas yan. Papalabas. Sige nga. Subukan nga natin. So, ayan. If we use x equals a, tama. So, papalitan natin yun. Yung y will be, ano yun? So, w over 24 pa rin yan. EI. Tapos, mangyayari? Dito ko na lang ilagay. So, rekta ko na 4, tapos x equals a. So, ito may a cubed times a. So, a to the fourth minus 6 times a squared times a squared. A to the fourth ulit minus a to the fourth. So, pag na-simplify, 4 minus 6, that's negative 2. Minus 1, that's negative 3. So, negative 3 a to the fourth. Pag sinimplify, negative w a to the fourth over 8 EI. Ito yung familiar tayo na formula, 'di ba? For UDL. So parang ito lang din yung kung mapapansin niyo, same lang 'yan dun sa ayan, same lang 'yan dun sa formula na wala to. Wala tong span na to. Hanggang dito lang. Same lang 'yan sila. Ayun sabi ko general case to. Dami kang makukuha dito na formula. Ayan no. Kung hanggang dyan lang yung span mo, ay baga yung length mo is itong A lang. So ito rin yung lalabas na formula. Ganun. Okay, so meron na tayo. The negative WA. Sige, ano natin? Negative yung downward. So, negative W, A to the fourth, over 8 AI.
Tama. 8ai. Tama. Negative w, a to the fourth over 8ai. Try natin tong isa. Yung isa, parehas din to eh. Tamo. So, try natin. If x equals a, so ano mangyari? This one will be what? A minus 4a. So, that's negative 3a. Diba? Same lang. Negative 3a. O, ito. WA cube. So, multiply itong 3 sa 1. Mag-ay yung a cube sa a. So, mag-add yung 3 and 1. So, yun. W, a to the fourth over 8ai din. Parehas lang sila. Mas ano pala to? Mas simplified pala to rito banda. O, di ba? Parehas lang sila. Sunod is itong ay ano, yung may concentrated load sa free end. So, at x equals 10 pa rin, ano yung y2? So, concentrated load sa free end pero ang deflection na kinukuha natin is at a certain distance between fixed point, fixed end, tsaka yung free end. Tama ba? In between doon. So, pwedeng ito yun. Ito lang din yun. Ayan, no? So, ang x mo is between 0 to a, bale. Ang x mo is between 0 to a. So, ito yung magagamit mo. 'Di ba? So, ayun. If x equals, ano yun? 10 lang. Which is, ayun. General na pala yun, no? So, if x mo is equal to, ayan, 10 mm. Actually, naka-ano kasi yan dito. Di natin pwedeng malit yung a kasi yung a is yung distance ng ano, distance na fixed point to the concentrated load. So, pwede natin erekta na lang. So, ano yun? Y2 ay P over 6AI. P over 6AI. Tapos, ano yun? Ano yun? X cube minus 3x squared. So, actually, pwede pala natin malapit yung x squared, no? X cube, ilipat natin. I-factor out natin. So, parang px cube yun. Px cube. Yan. Px cube. Ano no? Px squared rather. Px squared. Tapos yung kabila is x minus 3a na lang. Pero ano yung a? Ayun, yung certain distance yan, di ba? Tama. So, ano yung a dyan? Yun yung buong length, di ba? Yung a kasi yung distance ng ano eh, ng fixed point to ano, fixed point hanggang concentrated load. So, in this case, ito yung a, di ba? Yung buong length na rin kasi nasa dulo yung ano eh. So, x minus 3l. Malaki ba yan? Di ba ito kasi, hindi siya naka-negative unlike dito. So, pag nilabas natin yung negative dyan, itong sa loob magpapalit. Tama? So, 3l minus x. So, ito rin yung sikat na formula din to. 3l minus x. So, parang ito, pag generalize pala natin to, ayun, pwede rin siya. Sulat ko na lang din dito na pwede rin yan at x equals x equals ano, certain distance lang. So, y equals p over 6ai. Tapos, factor out yung x squared. Ayun, 3l minus x din to. Di ba? Isa rin to sa sikat na ayun, px squared yan, 3l minus x. Ay yung distance niya over 6ai. Distance na distance niya sa load na ay sa tawag nun, sa location na kinukuha natin ng deflection. So ayun, yun yung isa. Then finally, ito, yun na yun. Yung general na condition na yan. So ang location natin is between what? Between 0 to a din naman. Tama? Ayun. So, yeah. And between 0 to a, so ito yun. Ito na mismo yun. Yan na mismo siya. Okay.
Itong sa dulo is, aha, ano nga ulit to? Okay, so ibig sabihin at x equals 10, ano yung y na, y3 naman ito. Ang y3, ang deflection naman dito, positive na yan, bale. So, ito yan. So, sa mismong application ng concentrated load, so ayun. Sa mismong application ng concentrated load, yun din yung kinukuha na natin ng deflection. So, ibig sabihin, x equals a na yun. Tama? At x equals a. Ayan. At x equals a, yun din ba yung ginawa natin kanina? X equals 10. Pero sa ano yun? Pero dito yun sa UDL. Ito. Pag x equals a naman yan, at x equals a naman itong concentrated load, makuha tayong value ng yi, p, then factor out ulit natin yung x squared over 6ai. Then ano mangyayari? So, x minus ano na to? Ay, yung x, papalitan na nga natin ng a, ano? So, a, actually, palitan na rin pala natin to. So, ito na yung general form niya. Pa squared tapos, ano yun? A minus 3 times factor out si x squared sa 3a. Tama ba? Wait lang. Yung L nito, ayun. Yun yung buong distance. Tsaka yan, anong mangyayari? Pag sinimplify natin, PA squared over 6AI, then ano to? 1 minus 3, that's negative 2, di ba? Negative 2 divided by 6, anong mangyayari? Eh di magiging 1/3. Magiging 1/3 siya. Then negative, then ito magiging cube na. Yun naman yung general formula niya. Di ba? Ito yung formula kapag ano eh. P cube over 3ai. Yan. Yan yung formula kapag nasa mismong ano, nasa mismong, ito naman yung cut. So hanggang dyan lang yung span. Yan din yung formula nun. P cube over 3ai. So ayun. Pwede na ba? RA naman pala to. RA cube. RA times A. Hmm. Tama. Pero baka malito kasi lamin na akong ginagamit over 3ai. So kung gagamitin na natin yung form, pagsama-samahin na natin yan. Ito pala is wait nga. Yan, positive na yan. Paano ko nasabing positive? Ayun, tinanggal ko na yung, tinanggal ko na yung negative. Okay, so positive na siya. Upward siya eh. Sige, ayun na. So y1 plus y2 plus y3 should be equal to 0. So for y1, ayun, so negative w. W natin dyan ay 20 kilonewton per meter. Then, ayun, A, yung buong ano niya, buong span niya, nung UDL lang, a to the fourth over 8ai. Then, minus ulit, yung P, yung concentrated, nasa free end, 10 times x. Ang distance nun is yung distance nung ano, yung location nung kinukunan mo ng deflection. 10 times itself, 10 squared over 6ai. And multiply by 3 times buong length, 3 times 14, minus yung x lang ulit, 10. Okay, so that is positive na. Plus RA. Ito, makuha na natin to. RA times A. Ang A niyan ay syempre yung distance niya lang. Distance niya from fixed support. So that's 10 cube over ano yun, 3AI. Ayan. So kahit wala sa AI, pwede natin masolve yan. So anong value niya ni RA? Sige nga, resolve ko nga lang. So negative 20 times 10 to the fourth. Wala nang calcu eh. 8 minus 10 times 10 squared over 6 na
3 times 14 minus 10, then plus unknown si x, so 10 cube over 3. Yung EI mga-cancel, so ayun. We will have RA. Yung reaction as 91 kilonewtons. Ayun, so given na may 91 kilonewton ka na, makompute mo na yung moment at B. Paano yun? So ito, 91 pala to. 91 kilonewtons. So for the moment at B, di ano lang yan, ang positive tong 91. So sige, umpisahan natin. So that will be moment at B is equal to 91 times 10 minus na yung lahat. 10 times yung moment arm 14, then minus 20 times 10 times 5. So ilan yun? So 91 times 10 minus 10 times 14, then minus 20 times 10 times 5. Ayan, negative 230. Negative 230 kilonewton meter. So negative 230 kilonewton meter. So finally, deflection at the free end. So ito na yun. Another, ano na to, delta max. Ito na yung maximum deflection. So dito naman yung kukunan natin. Yung dito naman. So sige, delta ko na to para maiba naman. Yan, delta 1, delta 2, and delta 3. Paangat. Ayun, pag-add lang ulit yan. Pero, ano naman na yung gagamitin natin dyan? Same pa rin ba? Tignan natin, compare natin. Okay. So for UDL, for uniformly distributed load, at x equal ano na yan? Ito. Ayan, yung general na yan. Ano saan ba yun? Ito, between A to L naman tayo. Kasi lagpas na siya din eh. 'Di ba? A to L, dito na yan banda. Kaya ito na yung gagamitin natin. Y at B at yan. Delta at B. So ito. So yan yung mismong gagamitin natin. So sige, sulat ko na lang din dito para ma-compare natin. So at x equals 14. 14 na 'di ba? So y, delta na pala. Delta naman ang pangalan ko. Delta 1 is equal to ano ulit yun? So negative WA to the fourth over 24 AI. Tapos 4L minus A. Naka-negative yan. So, yan na yun. Negative yung downward. Sunod, yung sa may concentrated sa free end. Di yung ginamit lang din kanina. Same lang yun dun. Yung PL cube. Yun, yung PA cube. PL cube over 3I. Nasa ano naman siya eh. Nasa dulo bali. So at x equals 14. So delta 2I. Yan, PL cube over 3I. Tama. And finally, eto naman. So, eto tapos delta max naman yung pinapahanap. So, yun lang din. Actually, kahit alin dyan. Kasi magagamit mo yan parehas eh. Ayun. So, eto, pwede to. 'Di ba? Ayun yung ginamit ko at certain distance x eh. And P plus x squared over 60i times 3L minus x. Pwede rin yan. So, at x equals 14. So, y, delta pala. That's delta 3 is equal to, yan, P. X, hindi pala P. Pangalan pala yan. So, RA, x squared over 6EI over 6EI times 3L minus x. So, ito positive na to. So, ayun. Pagsasamahin natin ulit yan. So, delta 1 is delta 2 minus, plus delta 3 kasi may carry pala nila yung isang. Plus delta 3. So, yun yung delta max.
Hindi na siya zero. May value na tayong makukuha. Yun ba yun? Max, ito nga ba yung max? Hindi natin sure eh. So, delta free end pala. Hindi pala natin sure kung maximum ba siya. Di ba? So, delta at free end lang to. Malay mo, yung baba, ito pala yung mas mag-govern kasi yung maging deflection yan. So, fix dito, tapos gaganyan. Tapos itong gaganyan. Tapos, diretso na to. O, pataas pala siya. No? So, dapat pala positive yung mapalabas natin. Tama? Oo, kasi wala naman na nagre-restrain sa kanya. Ito. No, 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 no. Meron pa pala. Meron pa pala. So, tignan na lang natin. So, dito, free end, yan. Tapos, may magaganyan din pala siya, no? So, sige, tignan lang natin kung ano magiging sign ng deflection. Doon naman natin masasabi. Kasi pwede kasing walang ambag yung 10 kilonewton or hindi niya na-deflect. Hindi niya napababa yung beam talaga. So, mas malakas pa rin yung 20 kilonewton. Tignan natin. Okay, so delta 1, ano yung delta 1? Ayun, so negative W, so 20 ulit, tas AI, 10 to the fourth over 24 EI, then times 4L, 4 times length niya ay 14 minus 10. Tama? Actually, 20, 10 to, di ba? Okay, tama. So, sunod minus tong pangalawa, so P. Ano yung P natin? 10 times x squared, yung distance niya. Nasa free end siya banda, so yung sagad na length, 14 squared over 6 EI times 3L times 3 times 14 minus x. Tama? So that's 10. Ay, tama ba? 14. Ay, wait lang. Saan ako nakatingin? Ito na pala yung isa. Wait lang, wait lang. Para di magulo. Ito pa pala tayo. Ayan. So PL cube. So minus P. Ano yun? Yun yung 10. Times yung length niya ay 14. Then cube over 3 EI. Then add natin yung last. So RA. So meron tayong value nun. That's 91. Then X yung distance niya. So 10 lang yun. Squared over 6 EI. Then ano yun? 3L minus 4, 3L minus x. So, 3 times 14. Ito pala yan. Minus 10. Ito pala yung dapat kanina. Napagpalit ko lang. So, ayan. Nasagot niyan. Tingnan natin kung positive o negative. Negative 20. Negative 20 times 10 to the fourth over 24 EI. Yung EI, 24,000. Kilonewton square meter na yan. So, wala nang conversion. So, bale, ang expect natin dito is naka-meters si deflection. So, 10 times 14 cube over 3i, then plus 91 times 10 squared over 6ei times 3 times 14 minus 10. Ay, wait lang. Mali ba ako? Tama, di ba? Wait, wait, wait. W. Uh, ay! No, no, no. L cube. Kaya pala. No, no, no. Mali ito. WL cube. Kasi dito pala yung, mag-multiply mo pala dito kasi dapat to the fourth yan eh. Ayun, yun lang yung mali. Cube yan. Cube dito oh. So, ayan. Cube lang yan. And that's it. Positive nga siya. Paangat nga siya. Tsaka yun. So, ang sagot natin, naka-meters yun. So, times 1,000. Then delta at free end is and 43.88.
89, 59. So may deflection pa. Pataas. Ibig sabihin, pag ganun nga yung deflection niya. Yun, tama nga yung una. So parang wala lang maging konti lang naambag, naging ambag ni Tita, hindi niya napababa ng gusto. Ito, gaganyan, deflect. Ayan, ayun, bumaba lang konti. So hindi siya tuluyang, kasi kung wala tong 10 dyan, diretso to pa ganyan. Meron. So napababa niya konti. Na yan. That's how we solve this problem using superposition method. Ayun, tandaan niyo lang yung mga general formula. Kasi doon naman yan, yun, mga de-derive mo doon eh. So again, ng mga nagamit natin sa itong sa y, ayan, p over 6ei, x cubed minus 3a squared. Kapag between 0 to a, then ito naman, ito yung general, ito yung alam din natin eh. Yung 3l minus a, pinagpalit lang dyan kasi negative yung assumption yan eh. So, pag finactor out na yung negative, lalabas yung negative, so 3x minus a yun. Or yung 3l minus a natin. Then ito, for uniformly distributed load, tong dalawang to. Ito, tapos yung delta max. Ito pala yung mga maximum. Or yung sa free end. And maximum naman talaga yung free end. Pag cantilever. So, ayun. That's it. Hope you learned something.